Pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs ang paratang na hindi pinagtuunan ng karampatang pansin ng pamahalaan ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ayon sa DFA, inaksyonan nila ang kaso ni Veloso mula pa noong 2010, taon kung kailan nakulong si Veloso. Makibalita tayo kay PR Canghel. Habang papalapit ang nakatakdang pag-firing squad kay Mary Jane Veloso, ilang beses na umapela ng tulong ang kanyang pamilya sa ating pamahalaan. Pero tila nakukulangan sila sa aksyon ng gobyerno. Paulit-ulit nang sinabi ng Department of Foreign Affairs, hindi sila nagkulang sa pagtulong. Mula raw na makulong si Mary Jane, nakipag-ugnayan na sila sa abogado at pamilya nito. April 25, 2010, naaresto si Mary Jane. Pero July 2010 pa ito nabalitaan ng ating embahada sa Indonesia. Gayunman, agad daw siyang pinuntahan sa kulungan. Sa mga sumunod na buwan, kasama ang mga kinatawan ng ating embahada sa paglilitis sa kaso ni Mary Jane. Pero nang masentensyahan na parusang kamatay noong October 2010, minabuti raw ng DFA na palitan ng kanyang court-appointed lawyer na isang pribadong abogado. So we can see from this timeline that since the beginning of the case, since the arrest of Mary Jane, the embassy was already there providing assistance at every stage of the process. At the court trial, the embassy was there. At the appeals, at the Court of Appeals, we already hired a private lawyer, and even during the time at this Supreme Court, she thanked the embassy for all the help. Napagtibay ng korte sa Indonesiang hatol na bitay kay Mary Jane noong 2011, nagdesisyon ng DFA na idaan na sa diplomatikong paraan ng pag-apela. Sumulat si Pangulong Noynoy Aquino kay nooy Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono para hilingin ang executive clemency. Pero wala naging tugon si Yudhoyono hanggang sa matapos ang kanyang termino. Pagsapit ng 2014, ang kasalukuyang presidente ng Indonesia na si Joko Widodo ang nagdesisyon. Hindi pinagbigyan na apela ni Pangulo Aquino. PR Canghel, GMA News.